Sa dulong bahagi ng Isla de Cuerna, kung saan ang hangin ay palaging amoy alat at ang mga alon ay tila lumulunod sa ingay ng mundo, naroon ang isang maliit at makalumang kubo na yari sa nipa at kawayan. Doon nakatira si Tibaldo Tibo Aranas, isang matandang mangingisda na kilala hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kanyang katahimikan, sipag at tapang sa dagat. Si Tibo ay 45 taong gulang, payat at sunog sa araw ang balat. Malalim na ang mga linya sa kanyang mukha. Tila bawat guhit ay may sariling kwento ng pakikibaka sa dagat at ng mga gabing walang ulunan kundi bituin. Sa kanyang maliit na bangka na pinangalanan niyang Celia, araw-araw siyang sumasagwan sa malawak na tubig habang bitbit ang isang lumang plastic pouch na may laman. Isang kupas na litrato ng kanyang kasawang si Celia na pumanaw 10 taon na ang nakaraan. "Celia, bantayan mo kami." Mahinang bulong ni Tibo habang inaayos ang lambat bago itapon sa tubig. Nasanay na siyang kausapin ng larawan na tila ba naroroon pa rin sa bangka ang babae. Ang kanyang kubo ay puno ng mga alaalang nakapako sa mga dingding, mga lumang larawan, basag na frame at isang lumang aparador na amoy amag. Sa isang sulok, naglalaro ang batang si Ading, 10 taong gulang na lalaki na may tusong mga mata at mabait na ngiti. "Tay, Tibo," sigaw ni Ading mula sa gilid ng kubo. "May isda ka po bang nahuli?" "Ay, kaunti lang, nak, pero sapat na para sa sinigang," tugon ni Tibo habang inilalapag ang ilang pirasong bangus at dalag sa lamesa. Walang nakakakilala kung sino talaga si Ading maliban kay Tibo. 10 taon na ang nakaraan, isang bagyo ang nanalasa sa Isla de Cuerna. Sa umaga matapos ang malakas na ulan, nakita ni Tibo ang isang maliit na sanggol na iniwan sa tabing dagat, nakabalot sa basang kumot at umiiyak. Walang ibang taong naghahanap, walang naiulat na nawawalang sanggol. Kinuha niya ang bata, pinangalanan nitong Ading at pinalaking parang sariling anak. Kanong minsan ni Ading habang nililinis nila ang lambat. "Totoo po ba na may anak kayo dati?" Napatigil si Tibo. Ibinaba ang lambat at tumingin sa malayo. "Meron sana, Ading. Lalaki rin siya. Pero tinangay siya ng dagat. Hindi pa siya ipinapanganak noon. Nasa sinapupunan pa lang ng nanay mo. Naabutan kami ng bagyo habang papunta sa ospital. Sumemplam ang bangka at nawala ang lahat." Paliwanag ni Tibo, paos ang boses, tila ba sinasakal ng alaala. Tahimik si Ading. Walang sinabi, ngunit mas mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Tibo. Hindi man sila magkadugo, matagal na niyang itinuring ang matanda bilang tunay na ama. Sa isla, simple ang takbo ng buhay. Mangingisda sa umaga, bihirang bisita at mga batang tumatakbo sa dalampasigan tuwing hapon. Ngunit unti-unti na ring nagbabago ang takbo ng panahon. "Tay, bakit po may mga dayuhan na bumibili ng lupa rito?" Tanong ni Ading isang araw habang sila'y nasa pamilihan. "Dahil nakikita nilang ginto ang tabing dagat natin. Para sa kanila, magandang gawing resort, hindi tahanan. Di nila alam, dito kami humuhugot ng buhay," sagot ni Tibo, habang pinagmamasdan ang isang SUV na dumaan sa kalsada. May sakay na banyaga at isang lalaking pamilyar sa kanya, si Lando Dimas. Si Lando ay dati nilang kababata. Ngayon ay isang negosyante at opisyal sa bayan, kilala sa Isla de Cuerna bilang taong mayamat maimpluwensya. Isa mga unti-unting kumakamkam ng lupain sa paligid, minsan sa pilitan, minsan sa pamamagitan ng pananakot. "Tibo, balita ko hindi ka pa rin nagpapapirma sa waiver." Bati ni Lando, minsang magkita sila sa pier. "Sayang naman yung lupa mo. May presyo na, may padagdag pa kung papayag ka." "Hindi mo mababayaran ang pamanang ito, Lando," matigas na sagot ni Tibo. "Hindi lahat ng bagay ay nadadaan sa salapi." Tumawa lang si Lando. "Nako, Tibo, panahon na para umusad. Hindi mo madadala yung dagat sa langit." Umalis si Tibo.
hindi na sumagot. Ngunit sa loob-loob niya, nagsimulang kumulo ang takot. Takot na baka isang araw, ang isla'y tuluyang mawala. At ang dagat na minsan ay naging saksi sa kanyang buong buhay, ay maging pag-aari ng mga hindi nakakaintindi sa halaga nito. Kinagabihan, habang pinapakain ni Thibaut si Ading ng tinulang isda, tumingin siya sa larawan ni Celia na nasa altar ng kanilang bahay. Pasensya ka na, Celia. Hindi kita nailigtas noon. Pero ngayon, ipaglalaban ko ang ating alaala. Hindi ako papayad na ang dagat na ito, na saksi sa lahat, ay maagaw ng sinuman. Tahimik ang gabi sa Isla de Cuerna. Ang mga alon ay dahan-dahang humahaplos sa buhangin. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may namumuong unos, hindi sa panahon, kundi sa puso ng matandang mangingisdang muling haharap sa dagat, na may mga tanong at isang lihim na magpapabago sa lahat ng alam niyang totoo. Malamig ang umagang iyon sa Isla de Cuerna. Tumila na ang ulan, ngunit ang simoy ng hangin ay may dalang kakaibang lamig na parang hindi lang sa balat, kundi pati sa buto sumisingaw. Abala si Ading sa pagwawalis ng sahig ng kubo habang si Thibaut ay nasa labas. Kinukumpuni ang lambat na napunit ng nakaraang gabi. Umuusok pa ang kape sa tasa sa tabi ni Ading, pero hindi iyon ang nakakuha ng buong atensyon ng bata. Sa ilalim ng luma at aninag ng kahoy na papag, may tumambad sa kanyang paningin, isang maliit at alikabok na baul na tila matagal nang hindi nabubuksan. "Tay Thibaut, may nakita po ako," sigaw ni Ading. "Ano na naman yan, Ading? May butas ba ang sahig?" sagot ni Thibaut habang bumabangon. Hindi siya agad lumapit. Bagkus, pinanood muna niya si Ading na unti-unting hinihila palabas ang baul gamit ang piraso ng basahan. May kalawang na ang mga bakal nitong gilid at halos hindi na mabasa ang ukit sa kahon. Ngunit kahit kinain na ng panahon ang kanyang panlabas, buo pa rin ito. Pagpasok ni Thibaut, biglang napako ang kanyang paningin sa baul. Tila may bigla siyang naramdamang pamilyar, isang alaala na pilit bumabalik, ngunit malabo pa sa hamog ng umaga. "Baul to ni Inay Celia, hindi po ba?" tanong ni Ading. Hindi agad sumagot si Thibaut. Lumuhod siya at dahan-dahang hinaplos ang ibabaw ng kahon. "Oo nak, dito niya inilalagay ang mga sulat niya, mga lumang larawan at mga lihim na ayaw niyang ipakita kahit sa akin." Dahan-dahan niyang binuksan ang baul. Sumambulat ang amoy ng lumang papel at kaunting amag. Nandoon pa ang ilang mga panyo, mga lumang singsing na lata at isang maliit na kwaderno na nakabalot sa telang puti. Tiningnan ni Thibaut ang kwaderno at sa unang pahinay may nakasulat, "Para kay Tibaldo, kung dumating ang panahon na kaya mo na akong patawarin. Celia." Napatingin si Thibaut sa sahig. Hinigpitan niya ang hawak sa kwaderno at tila nanginginig ang kanyang mga daliri. Pinunasan ni Ading ang mga lumang papel at iniabot ang isang piraso ng sulat kay Thibaut. Binasa niya ito ng dahan-dahan, tila bawat linya ay isang patak ng ulan na bumabagsak sa damdaming matagal nang nakakandado. "Mahal kong Tibaldo, kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako. Hindi ko na inabot ang pagkakataong sabihin sa iyo ang totoo. Ang batang akala nating nawala sa bagyo noon ay hindi nalunod. Nailigtas siya ng isang mag-anak na sakay ng bangkang nagkataong napadaan habang ako'y nagpapanik sa gitna ng unos. Hindi ko na siya nabawi. Natakot akong sabihin sa iyo at sinarili ko ang lahat, ang takot, ang hiya, ang sakit. Hindi ko alam kung nasaan na siya ngayon, kung nabubuhay pa ba siya. Ngunit araw-araw, ipinagdarasal ko na balang araw ay magkita kayong muli. Patawad, Thibaut. Hindi ko na alam kung alin ang mas masakit, ang mawalan ng anak o ang mawalan ng lakas ng loob na sabihin sa iyo ang katotohanan." Bumagsak ang luha sa mata ni Thibaut. Hindi siya umiyak ng malakas, pero ang pagbagsak ng kanyang balikat at ang pagkakat niya sa labi ay sapat para kay Ading na mapansin ang sakit. "Tay,
Okay lang po ba kayo? Mahinang tanong ng bata. Hindi sumagot si Tibo. Sa halip, niyakap niya si Ading ng mahigpit. Ila ba natatakot siyang mawala rin ito sa kanya? May anak pala ako, Ading, at buhay siya. Buhay siya noon. Baka hanapin pa natin siya, Tay? Alok ni Ading. Bagamat halata ang pangambang baka mapalitan siya sa puso ng matanda. Tiningnan siya ni Tibo at nilapat ang palad sa ulo nito. Hindi ka kailanman mapapalitan, nak. Pero kung totoo ngang buhay siya noon at kung may pag-asa pang matunton natin siya, kailangan kong subukan. Simula noon, hindi na naging gaya ng dati ang mga gabi ni Tibo. Habang tahimik na nakaupo sa may bintana ng kanilang kubo, pinagmamasdan niya ang dagat na ila isang malaking salamin ng nakaraan. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula siyang managinip. Sa panaginip, nasa gitna siya ng dagat at may batang lalaki na palaging nasa malayo, lumulutang at sumisigaw. Tay Tibo, ngunit hindi niya ito maabot. Palaging may alon, palaging may ulap, at palaging nagigising si Tibo bago pa niya ito malapitan. Lumapit siya kay Aling Manda, ang matandang hilot ng isla. Managinip po ako, Aling Manda. Paulit-ulit, may batang lalaki sa dagat. Tumatawag sa akin. Iningnan siya ng matanda ng malalim. Minsan, Tibaldo, ang panaginip ay hindi guni-guni. Baka ito'y alaala o baka panawagan ng ng isang kaluluwang naghahanap ng tulay. At baka ikaw ang tulay na yon. Sa pag-uwi ni Tibo sa kubo, mas malalim na ang kanyang tingin sa bawat alon ng dagat. May hinahanap na siya ngayon, hindi lamang sa ilalim ng tubig kundi sa mga patak ng ulan, sa mga ulap sa umaga at sa bulong ng alon. Celia, aniya sa hangin, kung buhay nga siya noon, sana dalhin mo ako sa kanya. Kahit isang palatandaan lang, kahit isang piraso ng katotohanan. Hindi pa alam ni Tibo na ang kasagutan sa panalangin niyang iyon ay palapit na. Sa paraang ni sa bangungot ay hindi niya akalaing darating. Mainit ang araw noon sa Isla de Cuerna, ngunit mas mainit ang balitang lumaganap sa maliit na pamayanan. Isang kilalang politiko ang dumating at may dala itong balak na maaaring baguhin ang katahimikan ng lugar. Narinig mo ba, Tay? Tanong ni Ading habang nagbabalat ng hipon. May dumating daw na malaking bangka kanina. May mga sasakyang pumasok sa isla. Si Tibo ay nakaupo sa isang gilid ng bangka niya, pinapakinis ang sagwan gamit ang liha. Tanging tugon niya. Hindi siya agad nagbigay ng reaksyon, ngunit sa puso niya, may kutob na siyang matagal nang nagpaparamdam. Makalipas ang ilang araw, isang asul na tart ang isinabit sa harap ng barangay hall. Welcome Honorable Lando Dimas para sa progresibong Isla de Cuerna. Kasunod noon ang isang pulutong ng mga lalaking nakabarong, may mga dalang folder at laptop at isang pulis na tila laging nakasunod kay Lando. Sa gitna nila, ang lalaki matikas, maputi at may makintab na relo, si Lando Dimas, dating alkalde, ngayoy isang negosyanteng nagbabalik sa kanyang tinubuang isla. Isang araw habang nagpapahinga si Tibo sa ilalim ng punong mangga malapit sa pantalan, lumapit sa kanya si Kapitan Raul Manlapas, bitbit ang isang sobre. Tibo, magandang araw, may ibibigay lang ako sayo, bati ng kapitan. Anong to? Tanong ni Tibo. Hindi tinatanggap agad ang sobre. Waiver, pipirma ka lang, mapapasama ka sa mga bibigyan ng relocation. May kapalit na lote sa mainland, may paunang bayad at may livelihood assistance pa. Hindi ka lugi rito, Tibo. Tiningnan ni Tibo ang kapitan, saka ngumiti ng hilaw. Relocation? Lote? Sa tingin mo ba maiintindihan ng bangus ko yung bagong lugar na yan? Sa tingin mo ba makakakain kami ng ading ko ng isda kung wala kaming dagat? Tibo, sabat ni Kapraul, hindi natin mapipigilan ang pag-unlad. Resort ito. May trabaho, may turismo. Di ka ba napapagod sa ganitong klase ng pamumuhay? Hindi ako napapagod sa pangingisda, Kap.
Napapagod ako sa paulit-ulit na panlilinlang. Iniwan ni Tibo ang sobre sa mesa at umalis. Ngunit hindi doon nagtapos ang pananakot. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng bangka, dumating ang 3 lalaking tauhan ni Lando. Nakasuot ng shades, mga naka-long sleeves, kahit tirik ang araw. Manong Tibo, di ka pa rin pumipirma? Tanong ng isa habang kinakalabit-kalabit ang sagwan ng matanda. Hindi ako pumipirma sa papel na magsasara ng dagat namin, sagot ni Tibo. Diretso ang titig. Sayang, may alok pa naman si Sir Lando. Baka pagsisihan mo yan, Manong. Ang pagsisihan ko lang ay kung payagan kong tanggalin niyo ang ugat ng pamumuhay namin. Tawanan ang 3. Ugat daw oh? Teka mga pare, kailan pa naging kay Tibo ang dagat? Pag-aari na yan ng mga may hawak ng titulo. Ikaw, may papel ka ba, Manong? Hindi na sumagot si Tibo. Lumakad siya palayo, pero ramdam niyang sumusunod pa rin ang mga mata ng mga lalaki. Sa kanyang dibdib, may nabubuong apoy, hindi apoy ng takot kundi ng paninindigan. Sa mga sumunod na araw, isa-isang pinuntahan ni Lando ang mga residente. May iba na pumirma na, kapalit ng instant na pera at pangakong magandang buhay sa lungsod. May ilan ding napilit dahil sa takot, ngunit iisa ang paninindigan ni Tibo. Hindi siya aalis. Isang gabi, habang kumakain sila ni Ading ng inihaw na tilapia, tinanong siya ng bata, "Tay, bakit ayaw mong sumama sa kanila? Di ba mas maganda yung may sariling bahay sa lungsod?" Ading, sagot ni Tibo, ang bahay hindi laging nasa semento. Minsan, nasa tubig. Minsan, nasa hangin. Ito ang bahay natin. Ang dagat ang kabuhayan natin. Kung aalis tayo, para na rin tayong pinutulan ng ugat. Napayuko si Ading, tila may hindi maunawa ang lungkot. Pero kung tayo na lang po ang matitira, Tay, hindi po ba tayo mapapalayas? Tiningnan siya ni Tibo at sa kauna-unahang pagkakataon, pinisil niya ang balikat ng bata ng mahigpit. Hindi tayo aalis ng tahimik, nak. Kung paaalisin nila tayo, isisigaw natin ang dahilan kung bakit tayo narito. Kinabukasan, tinipon ni Tibo ang ilang natitirang hindi pa pumipirma ng waiver. Sa isang lumang kubo sa gilid ng isla, nagtipon sila, mga mangingisda, byuda, guro at ilang kabataang naniniwala pa rin sa simpleng pamumuhay. Hindi ko ngayon pipilitin, wika ni Tibo habang nakatayo sa gitna nila. Pero kung tayo tahimik, makukuha nila ang lahat. Ang mga lambat natin, ang mga bangka natin, pati ang karapatan natin na mabuhay sa paraang pinili natin. Hindi ito laban ng isa lang. Laban ito ng sinumang may puso sa dagat. Tumango ang ilan. May natakot. Ngunit may ilan din na lumapit kay Tibo. "Manong Tibo," sabi ng isa, "handa kaming sumama sa laban mo. Hindi rin namin kayang iwan ang dagat na to." At sa gabing yon, sa gitna ng alon at ng malamlam na liwanag ng buwan, tumindig ang matandang mangingisda. Hindi na bilang isang simpleng lalaki ng dagat, kundi bilang tinig ng mga naiwang hindi kayang bilhin ng salapi. At sa kanyang dibdib, habang hawak ang lumang larawan ni Celia, bumulong siya. "Celia, simula ng laban." Makulimlim na ang langit sa Isla de Cuerna at sa bawat iglap ay tila nagbabadya ang panganib. Ang mga alon ay hindi na basta alon lamang, naging tila dambuhalang kamay ito na nais lamunin ang pampang. Sa radyo na may garalgal ng tunog, paulit-ulit ang babala, may paparating na bagyong may international name na Selva. Inaasahang tatama sa mga baybayin ng katimugang rehiyon ngayong gabi. Sa kalsada, kabi-kabila ang takbuhan ng mga tao. May nagtatakip ng bubong. May nagtatali ng mga sako ng buhangin. Ang ilan ay isinasakay na ang mga gamit sa mga bangkang may motor, paalis ng isla patungong bayan. Pero sa ubo ni Tibo, tahimik pa rin. "Tay, alis na raw po ang karamihan. Hindi po ba tayo lilikas?" Tanong ni Rading habang pinagmamasdan ang lalaking abala sa pagtali ng bangka sa malaking puno ng mangga. "Hindi tayo aalis," mariing sagot ni Tibo. "Mas delikado kung lalabas tayo sa ganitong panahon.
Dito tayo ligtas, nak. Pero baka po gumuho ang bahay. Matagal nang nakatayo ang kubo na to. Ilang bagyo na ang dinaanan nito. Hanggat buo ang haligi ng tiwala natin, hindi ito magigiba. Tahimik si Ading. Hindi niya maipaliwanag kung saan galing ang tapang ni Tibo. Pero kahit bata pa siya, batid niyang hindi iyon dahil sa kayabangan. May pinanghahawakang paninindigan ang matanda, bagay na tila mas matatag pa sa mga poste ng bahay. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti nang naririnig ang ugong ng hangin, kasabay ng bawat hampas ng ulan sa bubong. Nagliyab sila ng lampara at inilapit sa altar kung saan naroon ang lumang larawan ni Celia. Nakatupi sa gilid ang baul na naglalaman ng liham nito at sa ilalim ng altar ay nakasalansan ang ilang pirasong tuyong kahoy, bigas at delata, handa sa kung anuman ang dala ng bagyo. Hindi pa man sumasapit ang hating gabi ay bumalot na ang takot sa buong isla. Sumisigaw ang hangin sa pagitan ng mga siwang ng bahay at tila ang bawat pag-ugong nito ay tinig ng isang matandang lihim. Sa kalagitnaan ng gabing iyon, nang nasa rurok na ang bagyo, napalingon si Tibo sa kisame ng kanilang kubo at sa gitna ng tagaktak ng ulan sa bubong, may isa siyang tanong sa sarili. Bakit tila may nakatitig sa akin? Sa isang iglap, napapikit si Tibo. Doon muling bumalik ang panaginip. Mas malinaw na ngayon. Nasa gitna siya ng malawak na dagat. Umiikot ang bangka. Malakas ang alon at sa gitna ng liwanag mula sa buwan, may batang nakalutang, sumisigaw habang iniinda ang hampas ng tubig. Tay! Tay Tibo! Anak! Sigaw ni Tibo sa panaginip. Pilit niyang inaabot ang bata, ngunit sa tuwing lalapit siya, parang mas lumalayo ito. Hanggang sa unti-unting nalunod ang tinig ng bata sa katahimikan at siya'y nagising. Pawis na pawis si Tibo. Kahit malamig ang hangin, tumayo siya at lumapit sa altar. Ngunit bago pa niya hawakan ang lampara, isang kalabog mula sa itaas ng kisame ang gumulat sa kanila. Tay! Sigaw ni Ading. May nahulog po. Agad silang tumakbo sa ilalim ng altar. Sa sahig, may isang bagay na kumikislap kahit natatabunan ng alikabok. Isang pendant. Ginto. May bahagyang kalawang. Ngunit buo pa rin. May ukit sa harap, CA, at sa likod, tila bagong kinayod ang mga letra, Rogi. Napatingin si Tibo sa kisame, saka sa pendant, saka muling itinapat ito sa ilaw. Rogi, sino ka? Mahinang tanong niya, habang dahan-dahang umuukit ng pag-aalinlangan sa kanyang puso ang mga salitang iyon. Tay, baka po yun po yung pangalan ng anak ni Inay Celia? Tanong ni Ading. Sabay tingin sa altar. Napaupo si Tibo sa dami ng bagyong dumaan sa kanilang buhay. Hindi pa siya ganoon kaapektado. Pakiramdam niya. May gustong iparating si Celia at ang bagyong ito'y hindi lamang ulan, kundi mensahe. Kinabukasan, matapos ang bagyo, ay tila sinabuyan ng basang abo ang buong isla. Wasak ang ilang bahay. Tumba ang mga pulo. At ang mga bangka ng ibang mangingisda nakasalampak sa dalampasigan. May mga bitak, wasak ang katawan at ilan ay tinangay na ng alon. Ngunit ang bangka ni Tibo, ang matandang Celia, ay naroon pa rin, nakataling mahigpit sa puno ng mangga, walang ni isang basag, walang ni isang bali. Parang sinadyang hindi siya galawin ng bagyo. Bulong ng isang kapitbahay. Iyan na lang ang natirang bangka sa buong silangan. Maya-maya, lumapit si Kapitan Raul, nakapadyama pa, mukai puyat at puno ng alikabok. Tibo, buhay pa bang bangka mo? Tanong nito, pagod na. Tulad ko, Pap, matigas ang ulo, sagot ni Tibo. Napangiti si Cap, ngunit sa ilalim ng kanyang ngiti, may tensyon pa rin. Ramdam ni Tibo, may hindi sinasabi ang kapitan. At may nalalapit pang mas malakas kaysa sa bagyo. Ngunit sa sandaling iyon, ang mata ni Tibo ay muling bumalik sa pendant. Rogi, bulong niya, habang hinahaplos ito. Kung ikaw nga ang anak ko, tulungan mo akong hanapin ka. At sa isang iglap, ang dagat ay tila tumahimik.
parang nakikinig. Ang araw ay sumilip muli sa Isla de Cuerna. Sa unang tingin ay tila panibagong simula pagkatapos ng malupit na bagyong dumaan. Mga punong yumuko ngunit hindi bumagsak. Mga kubong nasugatan ngunit nanatiling buo. Sa gitna ng pag-aayos at paglilinis ng mga taga-isla, isa lang ang nasa isip ni Thibaut, ang panaginip, ang pendant at ang pangalang Rogi. Madaling araw pa lang ay naglayag na muli si Thibaut sa kanyang bangka. Tahimik ang dagat, tila ba humihingi ng tawad sa mga winasak nitong tahanan? Si Ading, gaya ng napagawian, ay nagbilin sa kanya bago umalis. Tay, kung makita mo ulit sa panaginip mo yung bata, sabihin mong huwag siyang mawawala, sabi ng bata habang nakatayo sa tabing dagat. Tumango lang si Thibaut. Hindi niya alam kung panaginip nga ba iyon o isang piraso ng nakaraan na pilit nagbabalik. Habang paabot na siya sa kalagitnaan ng pangingisda, napansin niyang may kakaibang aninag sa tubig. Hindi ito tulad ng karaniwang basura o mga kahoy na inanod. May porma itong tao. Tinungo niya ito agad, pinakiramdaman ang paninindig ng kanyang batok habang lumalapit. Pagkalapit, kinilabutan si Thibaut. Isang katawan ng lalaki. Palutang-lutang walang saplot sa paa, ang katawan ay bahagyang namamagana, ngunit hindi pa lubusang nilalapan ng dagat. May suot itong lumang t-shirt na kupas na ang kulay at isang denim pants na may mga butas. Ang mukha nito'y halos hindi na makilala, ngunit may bakas ng kabataan sa porma ng panga at isang hiwa sa kilay. Thibaut agad na kinuha ang sagwan at dahan-dahang sinundot ang katawan. Tila ito'y itinulak ng alon papalapit sa kanyang bangka, parang may humihiling na iligtas kahit huli na. Ading, bulong niya, kailangan ko ng tulong. Agad siyang bumalik sa pampang at tumakbo sa kubo. Inabot niya si Ading na naglalagay ng tuyong kahoy sa kalan. Ay, anong nangyari? Parang namumutla ka po. May katawan sa dagat. Kailangan ko ng tulong mo. Hindi ko kayang buhatin mag-isa. Walang tanong pa, agad sumama si Ading. Bumalik sila sa bangka at sabay na hinila ang katawan papunta sa baybayin, gamit ang lumang lambat na may buhol sa gilid. Habang binubuhat nila ang katawan patalabas ng tubig, napansin ni Ading ang isang itim na strap na nakasukbit sa bewang ng lalaki. Tay, may wallet yata siya sa bulsa. Nanghihina na to. Nak, baka kahit pangalan, makilala natin. Sagot ni Thibaut habang pinipilit linisin ang putik sa katawan ng lalaki. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang barangay tanod, si Mang Enteng at si Isko. San yun nakuha to? Tanong ni Mang Enteng habang nakakulot ang noo. Doon sa silangan, malapit sa bato ng mga talaba. Sagot ni Thibaut, walang pumapalya ang dagat. Sabat ni Isko, kung may tinago, ibinubunyag din niya. Habang isinusulat nila ang ulat, sinimulan ni Thibaut ang pag-alis ng pasang damit ng lalaki para mailatag ng maayos sa telang niladlad sa buhangin. Sa pagbubukas niya ng kanang bulsa ng pantalon, may isang bagay na bumagsak mula rito. Isang sulat. Basa, may punit sa gilid, ngunit buo pa rin ang nakasulat sa envelope. Para kay Itay. Nagkatinginan sina Thibaut at Ading. Para po sa iyo ba yan? Tanong ng bata. Bakas sa boses ang kaba at pagtataka. Dahan-dahang pinulot ni Thibaut ang sulat. Nanginginig ang mga kamay at napaupo sa buhangin. Binasa niya ang unang linya ng liham habang hawak ito ng mahigpit. Hindi ko alam kung kailan kita makikita. Hindi ko rin alam kung ano ang isasagot mo kapag sinabi kong ako ang batang iniwan sa gitna ng bagyo. Napakapit si Thibaut sa dibdib niya. Tay, anong ibig sabihin yan? Tanong ni Ading halos pabulong. Hindi sumagot si Thibaut. Binuklat pa niya ang susunod na bahagi ng liham. Inangala ng akong Rogelio ng mga taong nagligtas sa akin. Pero kahit anong gawin ko, laging bumabalik sa alaala ko ang salitang tay. Salitang walang mukha, ngunit may bigat sa puso. Isang araw, sinubukan kong hanapin ang pinagmulan ko. At kung sakaling di ako makarating ng buo sa iyo,
salamat pa rin. At sana patawarin mo ako sa lahat ng hindi ko nagawa. Hindi na napigilan ni Tibo ang luha. Pumatak ito sa liham, ngunit hindi niya inalis ang tingin. Sa dami ng pangingisda, sa dami ng alon na hinarap niya, ngayon lang siya halos nalunod sa sariling damdamin. Si Ading ay lumapit at niyakap si Tibo. Siya po ba si Rogi? Tanong ng bata. Tumango si Tibo, halos hindi makapagsalita. Oo, at siya ang anak kong matagal ko nang hinahanap. Hindi nila alam kung saan nagmula si Rogi. Hindi rin nila alam kung paano ito napadpad sa dagat na iyon at anong kwento ang daladala niya bago pumikit ang mga mata. Pero ang alam ni Tibo, hindi siya nag-iisa. Ang dagat na naging saksi sa kanyang sakit ay siya ring nagdala ng sagot sa isang tanong na matagal nang kinikimkim ng kanyang kaluluwa. Mula sa di kalayuan, dumapo ang isang puting ibon sa may bato habang dumadaloy ang hangin sa pagitan ng mga palad ni Tibo na ngayon ay may hawak ng liham. Liham mula sa isang anak na hindi niya kailanman nakilala, ngunit minahal niya mula sa simula. Ang araw ay unti-unting umaakyat sa kalangitan, pero sa puso ni Tibo, tila hindi pa sumisikat ang liwanag. Nakatitig siya sa puting envelope na ngayon ay basa sa luha, hindi ulan. Sa tabi niya, nakahimlay pa rin ang bangkay ng lalaking iniahon nila mula sa dagat. Isang kaluluwang bumalik hindi para humingi ng tulong, kundi para mag-iwan ng katotohanan. Marahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob nito ay isang liham na isinulat sa lumang papel. May bakas ng panglalakbay at paninindigan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinuhubog ang mga salitang kanyang binabasa. Para sa Itay Tibo, hindi ko alam kung kailan mo mababasa ito. Hindi ko rin alam kung mababasa mo pa. Pero sakaling makarating ito sa iyo, salamat. Salamat kahit hindi tayo nagkita. Salamat dahil sa iyo, may pangalan ako. May silungan ang alaala ko. Hindi ko alam ang buong kwento, pero laging may isang larawan sa utak ko. Isang matandang mangingisda, sakay ng bangka, may dalang lambat, at may hawak na litrato ng isang babae. Sabi ng nag-ampun sa akin, palagi raw akong umiiyak kapag naririnig ko ang alon. Hindi nila maintindihan kung bakit. Pero ako, ramdam kong may bahagi sa dagat na sa akin. Kung hindi man tayo nagkakilala, salamat pa rin Itay. Dahil sa dugo mong dumaloy sa akin, natuto akong maghanap, hindi lang ng pinagmulan, kundi ng sarili. Hindi na kayang tapusin ni Tibo ang pagbasa. Napaluhod siya sa buhangin, hawak-hawak ang liham habang lumuluha. Lumuluha hindi dahil sa panghihinayang lang, kundi dahil sa wakas, may pangalan na ang pangungulila. Rogi, ang anak na tinangay ng bagyo. Ang batang matagal na niyang kinakausap sa panaginip. Ang sigaw sa kanyang ulirat sa gabi. Ngayoy wala na. Patawad, anak, bulong niya. Halos pabulong lang sa hangin, pero buo sa damdamin. Si Ading na nakaupo sa di kalayuan ay lumapit. Atay, ano po ang laman ng sulat? Mahina ang boses, puno ng takot at awa. Hindi agad sumagot si Tibo. Sa halip, iniabot niya ang maliit na pendant na nahulog rin mula sa bulsa ng lalaki. Ginto, luma at pareho ng pendant ni Celia. Nang buksan ito, isang maliit na larawan ang nasa loob. Larawan ng isang batang lalaki, 8 taong gulang marahil, nakangiti habang nakasuot ng salakot. Sa gilid ng larawan, nakasulat, Rogi, 8 years old, Masbate. Hindi kailanman nakita ni Tibo ang batang iyon, pero sa bawat anggulo ng ngiti nito, sa bawat liko ng kilay at panga, parang may salamin siya sa mukha ng bata. Tay, siya po ba ang anak niyo? Tanong ni Ading. Tumango si Tibo, marahan ngunit may bigat. Oo nak, siya si Rogi. Anak ko siya at matagal ko siyang hinanap kahit hindi ko alam kung paano. Pero bakit po ngayon lang? Bakit po siya? Bago pa man matapos ni Ading ang tanong, dumating si Mang Enteng, ang barangay tanod, kasama ang 2 kasamahan.
Naglalakad silang mabilis papalapit sa kanila. "O Tibo, ayos ka lang ba? May nakakita raw sa inyo na may bantay dito?" Tawag ni Mang Enteng habang nakataas ang sombrero. Itinaas ni Tibo ang tingin, agad niyang tinupi ang liham at isinuksok sa loob ng kanyang pantalon. Kasabay nito, tahimik niyang ipinasok sa bulsa ang pendant ni Rogi. "Ah, oo, eto na nga. Hindi ko rin kilala, walang pagkakakilanlan, pero mukhang matagal na sa tubig," sagot ni Tibo. Pilit na tinatago ang sakit sa kanyang boses. Nilapitan ng mga tanod ang bongkay, sabay takip ng tela. "Iuulat namin to sa munisipyo. Kailangan madala agad sa sentro para ma-autopsy. Baka may pamilya pa itong naghahanap." "Baka nga," sabat ni Tibo. "Pero kung meron man, sana may makakuha ng kapayapaan." Nang dalhin na ng mga tanod ang katawan palayo, naiwan si Tibo at si Ading sa dalampasigan. Wala nang salita, wala nang tanong. Tanging dagat lang ang nagsasalita. Binubulong ang huling mensahe ng isang anak na hindi nabigyan ng pagkakataong mayakap ng tama. Pagbalik nila sa kubo, tahimik si Tibo habang nakaupo sa ilalim ng altar. Hawak niya ang sulat at ang pendant. Inilabas niya ang pendant ni Celia mula sa kanyang baul at pinagdikit ito sa pendant ni Rogi. Parehong disenyo, parehong hugis. At sa sandaling iyon, para bang nagsanib ang dalawang nawawalang piraso ng kanyang buhay. "Celia," bulong niya, "binalik mo siya sa akin kahit sandali lang." Sa likod ng altar, nagsindi siya ng kandila. Sa tabi nito, inilapad niya ang dalawang pendant at ang liham ni Rogi. Tila naging dambana ito ng alaala, hindi lang ng pagkawala, kundi ng muling pagkakatagpo kahit huli na. "Tay," sabi ni Ading habang umupo sa tabi niya, "pwede pa rin po ba tayong maghanap ng iba pang alam niya? Baka may journal po siya o ibang sulat. Baka may kakilala siya na makapagsabi kung anong nangyari sa kanya bago siyang mapadpad sa atin." Tumingin si Tibot sa kanya at ngumiti, bahagyang pilit pero puno ng pag-asa. "Oo nak, hindi pa dito nagtatapos ang kwento niya. Ngayon, ako naman ang maghahanap." Tumango si Ading at sa unang pagkakataong matapos ang bagyo, matapos ang pag-ahon sa bangkay at matapos ang sulat na tila tumuldok sa isang kabanata ng kanilang buhay, ay biglang sumilip ang liwanag mula sa ulap. Hindi pa tapos ang kwento ni Rogi at higit sa lahat, hindi pa tapos ang laban ni Tibo. Sa puso ng isang ama, nagsisimula pa lamang ang paghahanap, hindi na sa tubig, kundi sa katotohanang iniwan ng isang anak na dumaan at muling naging alon. Matapos ang ilang araw ng katahimikan, bumalik muli ang mga tanong sa puso ni Tibo. Hindi na siya matahimik. Sa bawat patak ng ulan sa bubong, sa bawat hampas ng alon sa bangka, sa bawat titig ni Ading, parang may tinig na bumubulong, "Hanapin mo ang pinagmulan." At sa kaibuturan ng kanyang alaala, may isang tao siyang naalala, ang matandang hilot ng isla, si Aling Manda. Siyang ang kasama nila ni Celia noong oras ng kapanganakan. Siya rin ang unang tumulong sa kanila noon, bago tuluyang nagdilim ang langit at tangayin ng bagyo ang lahat. Sa likod bundok ng Isla de Cuerna, sa ilalim ng isang lumang puno ng santol, naroon pa rin ang maliit na bahay ni Aling Manda, gawa sa lumang kawayan at pinatibay ng sako-sakong buhangin bilang pananggalang sa baha. "Aling Manda," sigaw ni Tibo habang kumakapok sa kawayan. "Sandali lang ho," sagot ng matanda mula sa loob. May kasamang tunog ng yantok na sumasayad sa sahig. Pagbukas ng pinto, sumilip ang nanlalabong mga mata ni Aling Manda. "Ay, Tibo, anak ng Tinola, ikaw pala. Diyos ko, ang tanda mo na. Halika, pasok." Mumiti si Tibo at yumuko bilang paggalang. "Pasensya na po kung naistorbo ko kayo, Aling Manda. May gusto lang po sana akong itanong, tungkol po sa anak namin ni Celia." Biglang natigilan ng matanda. Tila lumalim ang kunot sa kanyang noo. Cecilia, ulit ni Aling Manda habang paupong dahan-dahan sa silyang kahoy. "Oo anak,
Hindi ko kailanman nakalimutan ang gabing yon. Ang lakas ng bagyo, parang galit ng langit. Nagsisigawan ang mga alon. Kayo ni Celia hinang-hina, tapos yung bangka binaon ng tubig. Akala ko wala ng pag-asa, pero yung sanggol, napatingin si Tibo. Buhay po ba siya, Aling Manda? Tumango ang matanda, mabagal ngunit matatag. Buhay siya. Tinakpan ni Celia ng kanyang katawan habang humahampas ang alon. Sa awa ng Diyos, naiwan siya sa akin. Dugot laman pa ring sumisigaw sa akin ng, tulungan mo ako. Pero hindi ko siya kayang buhayin mag-isa. Walang gatas, walang gamot at nagkakagulo pa noon sa isla. Ang nangyari sa kanya, tanong ni Tibo, nanginginig ang boses. Ibinigay ko siya sa isang mag-asawang nagliligtas ng mga bata. Galing silang bayan ng Masbate. Sila'y may dalang tulong. Ang sabi nila, aalagaan daw nila ito, bibigyan ng bagong simula. Wala akong lakas noon para pigilan. Ang mahalaga, buhay ang bata. Napapikit si Tibo. Ilang segundong katahimikan ang lumipas bago siya muling nagsalita. Aling Manda, may nakita po akong bangkay sa dagat. Ilang araw lang ang nakalipas. May sulat siya para sa akin. At nakalagay roon ang pangalan niyang Rogelio Santino. May pendant siyang tulad ng kay Celia at sa loob nun, larawan ng batang lalaki. Parang ako, muling napatingin si Aling Manda. Tila may kinikilatis sa mukha ni Tibo. Rogelio Rogi. Tumango si Tibo. Siya nga po. Diyos ko, bulong ni Aling Manda. Ibig sabihin, bumalik siya. Oo, pero hindi na siya umabot. Sagot ni Tibo. Bumigat ang boses. Inabot siya ng alon, gaya ng ina niya noon. Pero nagbalik siya. Sagot ni Aling Manda, pinisilang palad ni Tibo. At ikaw ang dahilan. Tumulo ang luha ni Tibo sa pisngi. Hindi niya inakalang sa dulo ng lahat ng paghihintay. Ang anak na matagal niyang hinanap ay bumalik sa kanya hindi bilang buhay na yakap, kundi bilang sulat, larawan at katawang dinala ng alon. Sa tulong ni Aling Manda, nahanap din niya ang rekord ng batang ibinigay sa Masbate. Isang batang lalaki na pinangalan ng Rogelio Santino. Kinuha ng mga Santino na may bangkang pangisda at lumipat sa Maynila. Pero ayon sa matandang hilot, wala nang balita sa kanila matapos ang 6 na taon. Walang telepono, walang address. Ila lumusaw sa ingay ng lungsod. Pero isang dokumentong iniabot ni Aling Manda ang lalong nagpabigat ng katotohanan. Isang lumang papel na may lagda ni Celia at sa ilalim nito ay nakasulat, kung hindi man ako makabalik, walagaan ninyo siya. Ang pangalan niya ay Rogelio, anak namin ni Tibaldo Aranas. Pinagmasdan ni Tibo ang papel. Pinagdikit niya ito sa liham na dala ni Rogi mula sa kanyang bulsa. Dalawang magkaibang sulat, ngunit parehong tinig ng pagmamahal. Dalawang pusong nagtagpo sa gitna ng unos. Bakit ganon, Aling Manda? Tanong ni Tibo habang lumuluha. Bakit kailangang sa ganitong paraan ko siya makilala? Hindi lahat ng yakap ay naukuha sa braso, Tibo. Sagot ng matanda. Minsan sa alaala. Minsan sa panaginip, pero laging totoo yon dahil galing sa puso. Pag-uwi ni Tibo sa kanyang kubo, tila mas magaan na ang kanyang hakbang. Sa kanyang mga palad ay dala na niya hindi lang ang pendant, kundi ang buo ng katotohanan. Ipinatong niya ang 2 liham sa altar sa tabi ng larawan ni Celia. Sa tabi nito, inilagay niya ang isang bagong kandila habang binubulong. Salamat anak, salamat Celia. Ngayon buo na kayo. At sa unang pagkakataon, hindi na siya muling nanaginip ng batang lumulutang sa dagat. Makalipas ang mga araw ng pagluluksa, muling bumalik sa dagat si Tibo. Dala ang mabigat ngunit malinaw na layunin. Ipaglaban ang yaman ng kanilang isla at ang alaala ng anak na si Rogi. Ngunit kasabay ng kanyang paninindigan, ay mas tumindi rin ang pagsikil ng mga tauhan ni Lando Dimas.
ang politikong unti-unting sumisilo sa Isla de Cuerna sa ngalan ng kaunlaran. Isang hapon, habang nagtatali ng lambat sa ilalim ng pulong mangga, lumapit si Ading, hawak ang flyer mula sa barangay. "Tay, pinapapirma na naman po tayo. May bagong pabeles raw tungkol sa reclamation project." Kinuha ni Tibo ang papel. Doon, nakasaad na formal nang sisimulan ang paghuhukay sa bahaging silangan ng isla upang simulan ang pagtatayo ng pier at mini-resort. Lahat ng hindi papayag ay maaaring mapaalis dahil ito raw ay proyektong para sa kabutihan ng nakararami. Para sa kabutihan ng bulsa ng Ilanak, mariing sambit ni Tibo. Sabay UP sa flyer. Simula noon, araw-araw na silang pinupuntahan ng mga tauhan ni Lando. Mga lalaking naka-shades, bihis maayos pero may dalang takot sa kilos. Ang iba sinisigawan ang mga mangingisdang nakatambay lang sa tabing dagat. "Pag hindi pa kayo pumirma, sa susunod baka wala ng dagat kayong babalikan. Walang mawawala sa inyo kung susunod kayo." Pero hindi na natitinang si Tibo. Gamit ang lumang typewriter ni Celia, gumawa siya ng petisyon, isang formal na dokumento na humihiling sa local government at environmental offices na ipagpaliban ang reclamation project hanggang sa magkaroon ng wastong konsultasyon at pagsuri. Sa itaas ng papel, may pamagat, karapatan ng isda, karapatan ng tao, panawagan mula sa Isla de Cuerna. Sa likod ng dokumento ay isinulat niya ang maikling buod ng istorya ni Rogi. Binanggit ang relasyon nila, pero malinaw ang mensahe. Ang dagat ay hindi tambakan ng negosyo. Ito'y libingan ng mga alaala at silungan ng mga nangangarap. Isa-isang nilapitan ni Tibo ang mga kapitbahay. "Manang Luz, pirma ka na. Para kay Mang Fidel na wala ng bangka ngayon. Kanestor, para to sa mga anak mong gustong matutong mangisda. Baka sa susunod puro semento na lang ang makikita nila." Nagsimula sa 5, naging 10, hanggang sa lumapit na rin ang ilang kabataan ng isla. Mga estudyanteng naniniwala pa sa katotohanan. "Manong Tibo," sabi ng binatang si Elgin, "gagawa kami ng kopya nito at ilalagay sa social media. May mga kakilala akong vloggers. Dapat malaman ng buong bayan ang nangyayari rito." Tumango si Tibo. "Salamat iho. Hindi lang ito laban ng matanda. Laban ito ng lahat ng may puso." Kasabay ng pagdalat ng petisyon ay unti-unting nabuhay ang paninindigan ng mga residente. Sa palengke may mga nagdidikit ng karatulang, "Hindi for sale ang dagat." Sa barangay hall, may mga flyers na may larawan ng isang bangkang may krus sa harap, simbolo ng bangkay ni Rogi. Pero sa bawat pagsulong, may kapalit. Isang gabi, habang nag-aayos si Tibo ng pananghalian nilang ulam para sa susunod na araw, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa labas. "Tay, ano yon?" sigaw ni Ading habang tumatakbo palabas ng kubo. Paglabas nila, bumungad sa kanila ang isang nakakasulasok na tanawin. Ang bangka ni Tibo, ang Celia, ay wasak. Hinampas. Giba ang kalahating katawan. Buo ang katawan pero durog ang kaluluwa. May naiwan pang spray paint sa gilid ng bangka. "Umalis ka na, matanda." Napahawak si Tibo sa dibdib niya. Sa isang iglap, tila nawala sa kanya ang lahat. Hindi lang ito bangka, ito ang saksi sa mga taon ng sakripisyo, sa pagmamahal niya kay Celia at sa paghahanap niya kay Rogi. Dito siya unang nakaramdam ng pag-asa, ng takot, ng pagtanggap. Lumapit si Ading at niyakap siya mula sa gilid. "Tay, huwag po tayong susuko. Pwede po tayong gumawa ng bago. Kaya po natin to." Hindi sumagot si Tibo. Pinikit niya ang mga mata at sa kanyang diwa, bumalik ang boses ni Rogi mula sa sulat. "Kung hindi man tayo nagkakilala, salamat pa rin, Itay." Binuksan niya ang mata, humigpit ang kapit niya sa balikat ni Ading. "Hindi tayo titigil, nak. Hindi tayo papayag na ang dagat ay gawing libingan ng pangarap. Kung winasak nila ang bangka ko, maglalakad ako. Kung kinuha nila ang isda, magtatanim ako. Pero hindi nila kayang kunin ang alaala." Kinabukasan,
Inumpisahan ni Tibo ang pagkukumpuni ng kanyang bangka. Isa-isang lumapit ang mga mangingisda, kabataan at ilang matatandang babae. May nanaabot ng pako, may nagdala ng martilyo, may nag-alok ng kahoy. Wala nang tanong, lahat ay may sagot. Sa gitna ng araw na iyon, habang pinipinturahan muli ang pangalan ng bangka, tinapik siya ni Elgin. "Manong Tibo, nais po kayong makapanayam sa radyo. May mga tagalungsod na gustong malaman ang kwento nyo." Mumiti si Tibo. "Sabihin mo sa kanila, hindi ito kwento lang ng isang matanda. Ito'y kwento ng bawat Pilipinong ayaw ibenta ang kalikasan kapalit ng ilang perang lilipas sa palad." At sa gabing iyon, sa ilalim ng buwan, muling lumayag si Tibo, hindi sa dagat kundi sa paninindigan. At sa bawat hampas ng sagwan, naroon ang alaala ni Rogi, ang lakas ni Ading at ang sigaw ng isang buong isla. Hindi kami ipapaanod sa takot. Kami ang alon, tahimik ang gabi sa Isla de Cuerna. Ngunit hindi ito katahimikang payapa, kundi tila hiningang pigil ng isang islang matagal nang binabalot ng pang-aabuso, panggigipit at lihim. Sa kubo ni Tibo, mahimbing na natutulog si Ading sa banig, habang ang matandang mangingisda naman ay nakaupo sa tabi ng lamparang, nag-aagaw ng liwanag at anino sa dingding. Nagpapakulo siya ng kape. Hindi na siya sanay matulog ng maaga. Sa edad niyang iyon, mas malakas na ang tibok ng alaala kaysa sa antok ng katawan. Biglang kumaluskos sa labas. Kinuha ni Tibo ang kanyang itak mula sa gilid ng pinto at marahang lumabas. Sa dilim ng bakuran, may aninong dahan-dahang lumapit. Tila may dalang kaba at pakikisama. "Tibo, ako to," mahinang tawag ng tinig. "Kapraul?" tanong ni Tibo. Itinaas ang lampara upang makita ng maayos ang mukha ng dumating. "Oo, huwag ka sanang magugulat. Hindi ako andito para manakot, kundi para umingi ng tawad." Hindi agad nakapagsalita si Tibo. Inanyayahan niya si Kapraul sa loob ng kanyang kubo. Naupo ang kapitan sa isang lumang silyang kawayan. Halata sa kilos ang bigat ng dibdib. "Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, Tibo," sabi ng kapitan. "Pero matagal na akong binabagabag ng konsensya ko. Matagal mo na ring alam na mali ang ginagawa ni Lando. Pero pinayagan mo," tugon ni Tibo, walang galit pero may bigat. "Alam ko at totoo yan," sagot ni Kapraul habang dinukot ang isang brown envelope mula sa loob ng kanyang jacket. "May utang ako sa kanya. Hindi pera, kundi utang na loob." "Anong klasing utang?" tanong ni Tibo. "Noong may sakit ang asawa ko, 5 taon na ang nakalipas, si Lando ang tumulong sa pagpapagamot. Siya ang nagbayad ng ospital. Siya rin ang naglagay sa aking sa pwesto bilang kapitan. Haya nang simulan niya ang plano niyang reclamation, hindi ako nakatanggi." Tumahimik si Tibo. Tanging lagitik ng lampara at tunog ng kumukulong kape ang umalingaw-ngaw. "Pero hindi ko na kaya, Tibo. Hindi na ako mapalagay sa ginagawa niya. Sa lahat ng nangyaring pananakot, sa pagkawala ng bangka mo, at lalo na nang ikwento mo ang tungkol sa anak mong si Rogi. Parang sinuntok ang budhi ko." Dagdag pa ni Raul habang inilalagay sa mesa ang envelope. Tiningnan ito ni Tibo. "Ano to?" "Dokumento ng lupang kinatitirikan ng kubo mo at ng bahagi ng pampang na pinaniniwalaan mong pag-aari ng pamilya ni Celia. Ito ang orihinal na titulo. Matagal ko nang nasa kamay ito. Dapat sinabmit ko sa munisipyo para maproseso sa pangalan ng mga developer. Pero hindi ko nagawa. Tinago ko. Siguro dahil alam kong hindi ko kayang ipagkanolo ng buo ang alaala ng isang matapat na pamilya." Kinuha ni Tibo ang dokumento. Binasa niya ito. Nakasulat nga sa itaas ang pangalan, Celia Alindog Aranas at asawa Tibaldo Aranas. Pirma ng notaryo, petsang 1974 at mga lumang marka na patunay na rehistrado ito bago pa dumating si Lando sa isla. "Pwede mo tong gamitin sa lungsod," sabi ni Raul. "May mga abogado roon na handang tumulong, lalo kung may malinaw kang dokumento ng pag-aari. At kung kaya mong patunayan na hindi dumaan sa konsultasyon ang reclamation,
Baka masuspindi ang proyekto. Hindi makapagsalita si Tibo. Ang tagal niyang hinintay ang ganitong pagkakataon. Noon pa man ay ramdam niyang may itinatago si Raul. Ngunit hindi niya akalaing ang susi sa kanilang kaligtasan ay nasa kamay pala ng taong halos sabay niyang lumaki sa isla. "Bakit mo to ginagawa ngayon?" tanong ni Tibo. "Dahil naniniwala akong hindi pa huli ang lahat. At dahil gusto kong marinig ng anak ko balang araw na kahit minsan pinili ng tatay niyang tumindig sa tama." Sagot ni Raul, diretso ang tingin sa kanya. Lumapit si Tibo at inilagay ang kamay sa balikat ng kapitan. "Kap, hindi pa huli ang lahat. Salamat sa katotohanan." Bago umalis si Raul, may iniabot pa itong maliit na papel. Kontak ng isang abogado sa lungsod. "Kaibigan ko yan. Sabihin mong ako ang nag-refer." At sa labas ng kubo, bago siya lumisan, huling sambit ni Raul, "Simula ngayon, di na ako susunod sa takot, Tibo. Lalaban din ako." Sa muling pagbalik ni Tibo sa kanyang mesa, nilatag niya ang mga dokumento sa ibabaw ng altar, katabi ng sulat ni Rogie, ng pendant ni Celia at ng upas na litrato ng kanilang munting pamilya, na yo'y buo kahit pa sa alaala. "Tay, sino po yun?" tanong ni Ading na naalimpungatan sa banig. "Kaibigan at dating bulag. Pero ngayon, nakakakita na," sagot ni Tibo. "Mabuti naman po." Sabay pikit ni Ading muli. At sa dilim ng gabing iyon, ang isang mangingisda ay muling nagising. Hindi para mangisda, kundi para ipaglaban ang lahat ng itinapon sa kanya ng alon. Mainit ang umaga sa Isla de Cuerna, ngunit kakaiba ang bugso ng hangin sa kubo ni Tibo. Hindi ito simoy ng dagat na kinagisnan niya, kundi simoy ng pagbabago, ng pasya. Sa loob ng halos 70 taon niyang pamumuhay sa isla, ngayon lang siya babiyahe patungong lungsod, hindi bilang bisita o pasahero ng bangka ng iba, kundi bilang tagapagdala ng katotohanan. Kasama niya si Ading at dala nila ang lahat, ang titulo ng lupa, ang sulat ni Rogie, ang pendant ni Celia, at higit sa lahat, ang kwentong piniling ilibing ng panahon. "Tay, sigurado po ba kayo sa gagawin natin?" tanong ni Ading habang nakaupo sa likod ng jeep na papunta sa pantalan. "Hindi ito tungkol sa kasiguruhan, Ading," sagot ni Tibo. "Ito ay tungkol sa dapat." Pagdating nila sa lungsod, sinalubong sila ng ingay ng kalsada, tunog ng busina at amoy ng usok. Isang mundo itong malayo sa tahimik na alon ng isla, ngunit hindi nagpatinag si Tibo. Pinuntahan nila ang opisina ni Ator Jaime Soriano, isang batang abogado na anak ng dating kaklase ni Tibo no elementarya. Si Lando rin ang pangalan, pero ibang uri ng Lando, marangal at may paninindigan. "Manong Tibo, ako po si Jaime. Sabi ni tatay, kayo raw po ang pinakamahinong manghuli ng pusit sa buong Cuerna." Bati ng abogado habang nakangiti, sabay abot ng kamay. "Dati siguro, ngayon mga isdang may sungay ang hinahabol ko." Pabirong sagot ni Tibo habang nakikipagkamay. Naglabas si Tibo ng brown envelope at inilatag sa mesa ang mga dokumento. Ipinakita niya ang orihinal na titulo, ang sulat ni Rogie at ang petisyon na pinirmahan ng ilang residente ng isla. Habang binabasa ni Jaime ang mga papel, natakunot ang noo nito. May mga butas ito, Manong. Malalaki. Una, hindi dumaan sa tamang konsultasyon ang reclamation project. Pangalawa, wala akong nakikitang dokumento mula sa DENR ni clearance mula sa Environmental Compliance Certificate. Bakit nakapagsimula sila? Tanong ni Ading. Kapag may kapangyarihan at pera, minsan lumalagpas ang mga proyekto kahit walang tamang proseso, sagot ni Jamie. Pero hindi ibig sabihin ay hindi sila mapapahinto. Nagpatawag agad si Jamie ng meeting kasama ang kanyang media contacts. Sa tulong ng ilang dating kaklase mula sa law school at ilang environmental advocates, ginawa nilang artikulo ang kwento ni Tibo. Kwento ng isang matandang mangingisda na nabawi ang katotohanan sa alon. Isinama sa artikulo ang larawan ng pendant ni Rogie, kopya ng sulat niya at retrato ni Tibo habang nakatingin sa sirang bangka.
Hindi nagtagal, kumalat sa social media ang kwento. Marami ang naantig, lalo na ang kabataan. Naging trending sa Twitter ang hashtag Ibalik ang Kuwerna at Anak ng Dagat. May isang kilalang vlogger na gumawa pa ng documentary tungkol sa kwento ni Rogie. Nag-viral ang video, Ang Bangkay sa Dagat, kwento ng anak, ama at inang kalikasan. Umabot ito ng 2.3 million views sa loob lang ng 3 araw. Sa opisina ng DENR, naalarma ang mga opisyal. Sir, trending na po ang kaso ng Isla de Cuerna. Nakatag na tayo sa Facebook at Twitter. May petisyon na rin online, halos 15,000 signatures na. Ulat ng isang staff kay Regional Director Castillo. Ano? Bakit hindi ko to agad nalaman? Wala ba tayong dokumento mula sa Lando Dimas Group? Tanong ng direktor. Wala po sir. Wala pang ECC. Walang LGU consultation record. Agad naglabas ng memo ang DENR para sa immediate suspension ng proyekto sa Isla de Cuerna. Kasabay nito, nagpatawag ng investigasyon ang Office of the Ombudsman laban sa mga opisyal na sangkot sa planong reclamation. Balik sa lungsod, hindi pa ring makapaniwala si Tibo sa bilis ng mga pangyayari. Hindi ko alam na ganito pala kalakas ang social media. Bulong niya habang hawak ang cellphone ni Ading. Pinapanood ang viral video nila. Tay, basahin niyo to. Sigaw ni Ading habang tinuturo ang isang comment. Isa akong anak ng mangingisda. Nakakaiyak ang kwento ni Tibo. Kung ang isang matandang lalaking tulad niya ay lumalaban pa rin, kami rin dapat. Ngumiti si Tibo. Hindi niya naisip kailanman na ang kanyang simpleng kwento, ang kanyang tahimik na pamumuhay sa dagat, ang kanyang pagkawala at muling pagkakatagpo ay magiging inspirasyon ng mga hindi niya man lang kilala. Habang lumalalim ang gabi, tumawag si Jaime mula sa kanyang opisina. Manong Tibo, good news. Naantala na ang project. Binigyan tayo ng pagkakataon para magsampa ng injunction. Kung may testigo pa kayo, lalo na sa mga pananakot, mas lalakas ang laban natin. Maraming salamat Jaime. Hindi lang ito laban para sa akin, para to sa mga hindi na kayang magsalita, sa mga gaya ng anak kong si Rogie. Sama-sama tayo Manong. Lalaban tayo, legal at moral. At sa silong ng ilaw ng lungsod, muling humarap si Tibo sa salamin ng isang maliit na motel na tinutuluyan nila ni Ading. Sa mukha niya ay nakaukit ang pagod. Ngunit ang mga mata ay may alab, ng ama ng mangingisdang hindi kailanman pinilit lumamoy sa agos ng kasinungalingan, kundi piniling sumagwan pabalik sa katotohanan. Maalipas ang halos 2 buwan, mula nang pansamantalang mapatigil ang reclamation project at magsimulang umalingangaw ang kwento ni Tibo sa buong rehiyon, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa Isla de Cuerna. Dati araw-araw ang kaba at takot sa pagdating ng mga tauhan ni Lando Dimas. Ngayon, araw-araw na ang pagdating ng mga bagong volunteers, environmental groups, at media na nais matutunan ang kasaysayan ng islang piniling ipaglaban ang sarili nitong kalikasan at kultura. Isa sa mga unang tumugon ay ang NGO na Buhay Dagat Philippines, pinangungunahan ni Mylene Galvez, isang dating marine biologist na ngayoy aktibong tumutulong sa mga coastal communities. Manong Tibo, bati ni Mylene habang nakikipagkamay sa matanda, nabasa ko po ang kwento nyo. Hindi lang kayo ama sa anak ninyong si Rogie, kayo rin po ay naging ama ng advokasya. Ay, nako, hindi ko po inakala, sagot ni Tibo sabay tawa. Nagsimula lang naman ako sa lambat at bangka, pero yung bangka po na yon, ginamit ninyo para isagwan ang buong komunidad pabalik sa danggal. Malaki po ang naitulong ninyo. Nagpatawag si Mylene ng isang community meeting sa ilalim ng punong mangga, kung saan nakatirik ang maliit na altar ni Rogie. Naroroon ang pendant niya, nakasabit sa isang pinakintab na driftwood sa tabi ng isang plorera na may lamang buhangin, bato at shells. Isinulat sa isang plake sa harapan. Para kay Rogie, anak ng dagat,
tinig ng kalikasan. Habang umiihip ang hangin, nagsalita si Mylene sa harap ng mga residente. Nais naming magtayo ng community fishing and eco-learning center dito sa Cuerna. Hindi lang para tulungan kayong mangisda, kundi para maturuan ang susunod na henerasyon kung paano pahalagahan ang dagat. At ang una naming plano, gawin kayong partner sa paggawa ng tradisyonal na bangka. Agad sumigla ang mga mangingisda. Manong Tibo, ikaw na ang magturo sa amin ng lumang estilo, hiling ni Mang Ernesto. Gagamit tayo ng nara o santol? Tanong ni Noel, isang binatang dating nagbebenta ng isda sa bayan. Hindi na uso yung fiberglass, usisa pa ng isa. Tumawa si Tibo, kung gusto nating bumalik sa ugat, simulan natin sa kahoy. May mga puno sa taas ng bundok, itatanim natin ang papalitang gamit. Iikot ang kubat at dagat sa isang siklo ng respeto. Makalipas ang ilang araw, nagsimula na silang gumawa ng bangka. Dalawa muna bilang prototype. Sa ilalim ng araw, habang ang mga kalalakihan ay nag-aatsara ng kahoy, ang mga kababaihan naman ay nagtatahi ng bagong lambat at ang mga kabataan ay pinatuto sa tamang pag-record ng isda para sa data collection ng NGO. Samantala, si Ading ay tinawag ni Mylene sa isang panayam. Ading, kamusta ang pakiramdam mo sa lahat ng nangyari? Tanong niya. Medyo nahihiyang ngumiti si Ading. Nakakapanibago po. Dati po kasi, ako lang po at si Tay Tibo. Pero ngayon, parang buong isla na po ang pamilya ko. Gusto mo bang matutunan pa ang tungkol sa dagat? Opo, gusto ko pong maging marine biologist. O kahit tagabantay lang ng coral reef, may kinalaman sa tubig. Nagkatinginan sina Mylene at Tibo, parehong may ngiti sa mukha. Makalipas ang ilang linggo, inabot ni Mylene kay Ading ang isang liham mula sa isang universidad sa Maynila. Scholarship para sa ursong marine conservation. Ading, sigaw ni Tibo habang binabasa ng bata ang liham. Natanggap ka? Opo, Tay. Halos lumundag sa tuwa si Ading. Buong tuition po at may allowance pa. Baka pagbalik mo, ikaw na ang magturo sa mga gaya ko. Pabirong wika ni Tibo. Hindi po. Kayo pa rin ang magtuturo sa akin. Hindi po kasi natuturo sa libro ang tibay ng loob ninyo. Sa isang sulok ng kubo, habang nagpapatuyo ng tinta ang bagong diary, naupo si Tibo sa harap ng lamesa. Binuksan niya ang lumang kwaderno ni Celia. Doon niya sinimulan ang kanyang isinulat. Ang kwento ng pamilya Aranas, isang anak ng dagat, isang amang inulila ng alon. Ginamit niya ang kanyang makalumang ballpen at sa bawat pahina ay isinulat ang kwento nila mula sa simula. Ang pag-ibig nila ni Celia, ang pagkawala ni Rogie, ang pagdating ni Ading at ang laban para sa isla. Hindi niya isinulat ito para sumikat. Isinulat niya ito para maalala at para may magpatuloy kapag siya ay wala na. Tay, tawag ni Ading habang papasok sa kubo. Kumakain na raw ang mga taga-NGO sa may dalampasigan. Hinahanap ka po nila. Susunod ako, nak, sagot ni Tibo habang isinusulat ang huling linya sa pahina. Ang dagat ay hindi lang hanap buhay. Isa itong tahanan, alaala at salamin ng puso. At habang inilalapag niya ang ballpen, dahan-dahan siyang tumayo at sinara ang diary. Sa kanyang mukha ay may ngiti, hindi ng tagumpay, kundi ng kapayapaang matagal niyang hindi naramdaman. Paglabas niya ng kubo, sinalubong siya ng tanawin ng mga taong nagtutulungan, ng mga batang tumatakbo sa dalampasigan, ng bagong bangka na pinangalan ng Rogie, at ng araw na unti-unting lumulubog sa gilid ng dagat. Tila nagsasabing tapos na ang unos at handa ng isla sa bagong yugto. Mainit ang araw, ngunit malamig ang simoy ng hangin sa Isla de Cuerna nang bumalik si Tibo sa lugar kung saan niya unang hinila mula sa tubig ang katawan ng isang lalaking naging sagot sa kanyang pinakamatagal na panalangin. Sa mismong lugar na iyon sa tabing dagat, ipinasiya niyang tumayo ang isang bagay na hindi kayang anurin ng alon o tabunan ng buhangin. Isang bantayog para kay Rogie. Ginamit ni Tibo ang natirang kahoy mula sa sirang bangkang Celia at ilang bahagi ng bagong bangkang Rogie upang buuin ang istruktura.
Isa itong simpleng krus na may kisame, may bubong na pawid, at sa ilalim ay may maliit na mesang bato kung saan nakalagay ang pendant ni Rogi at ang kanyang lumang litrato. Larawan ng isang batang nakasuot ng salakot, nakangiti sa araw at tila nakatanaw sa malayo. Sa gitna ng krus, nilagyan ni Tibo ng ukit ang mga salitang sumasalo sa puso ng kanyang buong kwento. Ang dagat ay hindi kumukuha upang ilibing, kundi upang ibalik ang dapat mong matuklasan. Hindi ito sermon, hindi rin ito pangaral. Isa itong paalala na ang dagat ay buhay at sa buhay nito may mga nilulunod, ngunit higit pa riyan ay may mga inihahatid pabalik. Tay, tanong ni Ading habang pinipinturahan ang paligid ng bato gamit ang lumang brotsa. Sa tingin niyo po ba, masaya si Kuya Rogi sa kung nasaan man siya ngayon? Tumigil si Tibo sa paglagari ng kahoy. Kumitig siya sa alon na umaabot sa kanyang mga paa. Hindi ko alam kung saan siya ngayon, Ading. Pero alam ko, kung naririnig niya tayo, sigurado akong alam niyang hindi siya nakalimutan. At sa ganitong paraan, nabuhay siya muli, hindi ba? Ngumiti si Ading. Parang ako po. Di ba dati iniwan lang ako sa tabing dagat? Pero pinili niyo po akong mahalin. Hindi kita pinili, sapat ni Tibo. Ibinigay ka sa akin ng dagat. At kailanman, hindi ko na yun isasauli. Simula nung itayo ang pantayog, naging bahagi na ito ng kultura ng isla. Tuwing buwan ng Nobyembre, nagsasama-sama ang mga residente upang alalahanin si Rogi. Hindi lamang bilang anak ni Tibo, kundi bilang simbolo ng pagbabalik. May mga batang nag-aalay ng awit, mga mangingisda na nagsisindi ng kandila, at mga estudyanteng nagbabasa ng tula tungkol sa kalikasan, pamilya at pag-asa. Isang beses, habang si Tibo ay nakaupo sa gilid ng altar, may lumapit na dalagang turista. "Excuse me po, kayo po ba si Mang Tibo?" tanong ng babae na may dalang kamera at notebook. "Ako nga," sagot ng matanda, medyo nagulat. "Bakit mo naitanong, Kija?" "Ako po si Clara, isang estudyante ng journalism sa Maynila. Nabasa ko po ang kwento nyo sa isang vlog at sinadya ko pong magbakasyon dito para lang makita tong lugar. Ang ganda po, tahimik, pero ang kwento, ang lalim." Ngumiti si Tibo. "Wala sa akin ang kwento, iha. Nasa dagat, ako lang ang nakinig." "Pwede ko po ba kayong kapanayamin? Basta may kasamang kape," biro ni Tibo. Ilang taon nang lumipas at ang Isla de Cuerna ay hindi na lamang lugar ng tahimik na pangingisda. Ito na rin ang naging paboritong destinasyon ng mga gustong matutong mangisda, mag-snorkeling at magbantay ng karagatan. Sa tulong ng mga NGO at mga volunteer, ang dating pinag-aagawang bahagi ng dagat ay opisyal nang naideklara bilang isang marine sanctuary. Wala nang barkong bumabaklas sa ilalim ng tubig. Wala nang basura sa gilid ng pampang. Sa halip, may mga floating marker, mga coral regrowth station at mga gabay na tinatawag nilang bantay dagat scholars. Kabilang na si Ading na taon-taong bumabalik mula sa Maynila tuwing summer para turuan ang mga bata. "Magsimula tayo sa pagsisid," sigaw ni Ading sa grupo ng mga turista. "Pero tandaan, hindi tayo basta lumulubog sa tubig para makakita. Lumulubog tayo para matuto, para makinig." Isang hapon, habang inaayos ni Tibo ang mga halaman sa paligid ng bantayog, nilapitan siya ni Maylene Galvez ng NGO. "Manong, may balita ako," bungad niya. "Ano na naman yan?" tanong ni Tibo. Napakunot ang noo. "Gusto raw kayong gawing speaker sa susunod na Climate Action Forum sa Maynila. Kasama kayo sa listahan ng mga bayani ng kalikasan sa rehiyon." Nagulat si Tibo. "Ako? Nagsalita lang ako para sa bangka at anak kong hindi ko nakilala. Pero dahil sa inyong kwento, mas maraming taong natutong pahalagahan ang dagat. Hindi lang bilang likas na yaman, kundi bilang tahanan ng puso. At yan ang hindi tinuturo sa libro." Walang nasabi si Tibo. Pinagmasdan niya ang alon na dumadampi sa pampang habang ang liwanag ng araw ay tila yumuyuko sa altar ni Rogi. Sa loob-loob niya, alam niyang malapit na rin siyang magpaalam sa mundo. Ngunit wala siyang panghihinayang. Dahil sa kanyang simpleng pamumuhay,
Nabuhay ang isang buong komunidad at sa halip na malunod sa kawalan, pinili niyang magsagwan patungo sa isang bukas na may saysay. At sa bawat hampas ng alon sa paanan ng bantayog, tila may bulong ang dagat. Hindi lahat ng pagkawala ay wakas. Minsan, ito'y paanyaya sa muling paghanap. Isang umaga sa Isla de Cuerna, tila karaniwan ang lahat. Ang araw ay banayad na sumilip sa pagitan ng mga ulap. Ang mga alon ay dahan-dahang humahaplos sa dalampasigan. At ang mga batang kabisado na ang tunog ng tahimik na umaga sa isla ay naglalaro sa tabing dagat. Ngunit sa isang kubo na nakaharap sa dagat, nakaupo sa lumang silyang kahoy si Tibo Aranas o pundong anyos tahimik, nakatingin sa kalawakan ng tubig, tulad ng dati. Ngunit sa oras na iyon, wala nang galaw ang kanyang dibdib. Wala na ring iglap ng mata, mapayapa, tahimik, at tila nakangiti. "Tay!" tawag ni Ading habang dala ang isang tasa ng salabat. "May mainit po akong inumin, gawa sa luya. Baka po giniginaw kayo." Ngunit walang tugon. Lumapit si Ading. Ang tasa ay nanginginig sa kanyang kamay, habang ang katahimikan ay tila unti-unting nagiging mabigat. Umupo siya sa tabi ni Tibo, tinapik ang balikat. "Tay," muling tawag niya, ngayon ay may pag-aalinlangan. At sa isang iglap, naupo si Ading sa paanan ng silya at dahan-dahang niyakap ang malamig ng katawan ng matandang lalaking hindi lang naging kanyang ama, kundi naging haligi ng buong isla. Isang gabi pagkatapos ng araw na iyon, sa gitna ng isang burol na isinagawa sa tabing dagat, nagsama-sama ang halos lahat ng residente ng Isla de Cuerna. Sa gitna ng buhanginan, isang lumang bangka ang ginawang dambana, pinalibutan ng mga kandilang nagsasayaw sa ihip ng hangin. Sa loob nito, nakalapag ang urni Tibo gawa sa pinakinis na kahoy mula sa mismong bangka ni Rogi. Sa tabi ng altar, si Ading ay nakatayo, nakasuot ng simpleng puting barong lumang diary ni Tibo. Binasa niya ang isang bahagi nito. "Kung ako'y mawala sa gitna ng alon, huwag ninyo akong hanapin sa ilalim ng tubig. Hanapin ninyo ako sa katahimikan ng umaga sa puting buhangin at sa bawat sigaw ng isang batang natutong lumangoy sa pangarap." Tahimik ang lahat. May ilan na tahimik na lumuluha. Ang dagat naman ay tila sumasabay sa pagdadalamhati sa gabi ng burol. Hindi ito maingay, ngunit may kakaibang bugso ng alon. Parang dumarampi sa buhangin ang isang mahigpit na yakap. Naglakad si Maylin papunta kay Ading matapos ang pagbasa. Walang ibang pwedeng pumalit kay Tibo, pero wala ring mas karapat-dapat kaysa sayo upang ituloy ang kanyang iniwan. Ngumiti si Ading, bagamat bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. "Hindi ko siya mapapalitan, pero ang kwento niya hindi dapat mabaon." Makalipas ang isang taon, inilunsad sa parehong tabing dagat ng Isla de Cuerna ang isang aklat. Sa bulsa ng bangkay, ang kwento ng pamilya Aranas. Isinulat at inedit ni Ading, ginuhitan ng mga batang artist mula sa isla at inilimbag sa tulong ng isang university press na isa sa mga naantig sa viral story noon ni Tibo. Ang librong ito ay naglaman hindi lamang ng kwento ng pagkakakilanlan ni Rogi, ng pakikibaka ni Tibo laban sa reclamation, kundi pati na rin ng kanyang mga tula, mga liham ni Celia, at ilang mga kwento ng mga mangingisda ng isla. Isa itong kolektibong aklat, parang pangkang sama-samang binuo ng komunidad. Sa isang panayam kay Ading sa telebisyon, tinanong siya, "Bakit sa bulsa ng bangkay ang pinili ninyong pamagat?" Napangiti si Ading bago sumagot, "Dahil doon sa bulsa nagsimula ang lahat. Isang liham, isang pendant, isang pangalan. Sa loob ng isang patay, natagpuan namin ang buhay naming pamilya. Ang aklat ay naging bahagi ng kurikulum ng mga paaralan sa rehiyon. Tinuro sa mga estudyante bilang aral sa pagkilala sa ugat, sa kahalagahan ng kalikasan, at sa kahulugan ng tahanan. Sa loob ng isang silid-aralan sa Cuerna Elementary School, isang batang babae ang nagtaas ng kamay. "Teacher, yung bang si Rogi po, anak po siya ng dagat, di ba?" "Oo, Hija," sagot ng guro. "Pero higit pa ron,
Anak siya ng isang amang hindi siya kailanman nakalimutan. Isang hapon, habang naupo si Ading sa dating silyang kahoy kung saan huling natagpuan si Tibo, tiningnan niya ang dagat. Sa tabi niya ay nakapatong ang bagong diary na siya naman ngayon ang sumusulat. Habang ang mga bata ay naghahabulan sa buhanginan, pinikit niya sandali ang kanyang mga mata. At doon, sa gitna ng hangin at init ng araw, tila narinig niya ang pamilyar na tinig ng isang matanda. Wala kang dapat ikatakot sa alon, basta't marunong kang magsagwan ng totoo. Napangiti si Ading, tumayo at lumakad papunta sa altar ni Rogi. Sa ilalim ng krus, naglatag siya ng bagong bulaklak. Muli siyang tumingin sa dagat at sa di kalayuan, sa salubong ng alon at liwanag ng araw, tila may anyo ng isang matanda at isang batang sabay na lumalangoy. Hindi takot, hindi lumulutang, kundi umuuwing magkasama, wakas. At diyan nagtatapos ang kwento ng isang matandang mangingisda na sa simpleng buhay ay nakatagpo ng pinakamatinding unos, hindi sa dagat, kundi sa puso. Isang kwentong nagpapaalala na ang dagat ay hindi lamang pinanggagalingan ng kabuhayan, kundi tahanan ng mga alaala, lihim at pagbabalik. Minsan, sa mga bagay na tila wala ng buhay, doon natin matatagpuan ang pinakamalalim na kahulugan ng buhay. At sa bawat hampas ng alon, maaaring may dalang sagot ang dagat, sagot na matagal nang hinihintay ng puso. Kung umabot ka hanggang dulo, maraming salamat sa iyong pakikinig. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel, at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong may dalang aral, inspirasyon, at pag-asa. At ito ang alon ng istorya, kung saan bawat alon ay may dalang kwento. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam at manatiling umaalon ang puso sa kabutihan.